Credit ngayon yun, sapagkat alam nila siya lamang ang tumukoy kung saan napunta ang mga pera. Mula sa maraming mga kamay hanggang sa kahuli-hulian sa magitan ng maleta na dinadala sa kanyang bahay. Pinatunayan yun ng Gutesa. Kaya nga, dito ngayon nakatuon ang paningin ng mamamayan. Yung kredibilidad, yung integridad, sabi nga ng mga tao, ng investigasyon ng Blue Ribbon Committee will rise and fall on Gutesa. Kahit ano pang gawin nilang pag-iimbestiga, kahit magpaikot-ikot tayo, lalo na kung halimbawa nasabi nila na bumaligtad si Gutesa, nakamatsyag ang taong bayan, RDR. Pero grabe ho yung maleta na pera na idinideliver niya Pinameasure ko pa nga sa kanya. Tinatansya ko kung gaano kabigat. Pinagtataka ko, yung ganong karaming pera, saan mo gagamitin yun? Marami silang paggagamitan. Sapat marami silang iniisip sa mga susunod na mga panahon. Yun ang kanilang sinasabi. At lahat ng mga yan, gagamitin nila yung pera. Sana man lang gagamitin nila yung pera. Sarili nilang pera. Hindi yung pera ng bayan. Demanda, yung tatlong pangalan lang na sinabi ni Gutesa sa kanyang sworn statement. Yung nagdala ng pera sa bahay ni Saldico, isang congressman, incumbent. Binilang nila yung maleta na dinala, 46 suitcases. Ang isang suitcase, magkano naman? Ang isang suitcase na naglalaman ng 48 million. Dinala sa bahay ni Saldico dyan sa Valle Verde 6 yata. Mula sa Valle Verde, dadalhin sa isang bahay niya dyan sa may BGC. At kanila raw iakyat yung 46. Yung araw na yon, kaya yun ang una niyang ipinasyang ihayag kasi yun ang nakita niyang pinakamarami dahil December daw yon. Siguro nga dahil December maraming gastusin kaya napakarami ng maleta. So mula po sa 46, 35 ang binaba, 11 ang naiwan doon sa bahay ni Saldico, yung 35 dinala sa bahay ni former Speaker Martin Romualdez. Bakit yung dalawang tao pa na binanggit niya na yung nagbibilang, yung tumatanggap ng pera, ang pangalan ay John Paul Estrada at Mark Texay, di man lang kagad pinatawag Babalikan ko yung halos isang taong mahigit itinigil nila. Wala na yung dalawang tao na yun. Wala na, nasa ibang bansa na. Hindi yun ang inuna nila. O sino ngayon patatawag ngayon? Mga butete, mga sapsap. Hindi ko sinasabi na hindi importante ang mga butete at sapsap. Ganong ka mang kaliit, meron kang kaugnayan sa ganitong klaseng krimen, kasama ka. Pero higit sa lahat, tuntunin natin, tukuyin natin yung pinakaugat ng lahat ng ito. Doon lamang siguro magkakaroon ng bagong kumpiyansa ang mga Pilipino. Kasi wala yung kumpiyansa ng international community. Ang pera natin sa kauna-unahang pagkakataon, 59 pesos may higit, katumbas ng $1 ng Amerika. Tingnan mo magkano yung utang na natin ngayon. Ang ating outstanding debt umabot na ng 17 trillion pesos. Lumagpas na tayo doon sa statutory 60% debt to GDP ratio. Dapat 60%. Ngayon pumapalo na tayo ng 61%. Napakahirap ng kalagayan ng bansa natin pagkaganoon. Sa unang pagkakataon, alam mo kung magkano ang growth ng ating GDP? Third quarter, 4.2%. Ang projected natin, 5.2%. Bakit? Pati production natin sa agriculture, sa ating mga... Damay lahat. Damay lahat. Ang manufacturing, damay din. Sapagkat ang kuryente na gusto kong ibaba, lalo na nung nag-uusap tayo hanggang ngayon, naipasa ko na lahat ang dapat kong i-file na panukalang batas. Ngayon, pag-uusapan pa lang. Napakatagal ng pag-usad kung paano ang lahat ng mga ito ay magkakaroon ng katuparan. Okay, so let's start dito sa kay Zaldico kasi sinasabi ng iba ay AI daw ito. So start natin, i-play natin and obserbahan natin ang kanyang mga galaw, ang kanyang mga salita, yung details ng kanyang mukha. Let's see. Ayan, tingnan natin. Instructions ng Pangulo. So far synchronized yung kanyang bibig at yung bitaw na salita. So far synchronized. But also, yeah, we can understand. I understand also na ang AI kaya na ding i-synchronize yung bibig mo sa sinasabi mo. But of course, ito makikita mo na yung kanyang pagkasabay, no? Pagkasabay doon sa salita sa bibig niya, talagang makikita mo authentic siya. Right? At ang sabi niya, wala di ba? I mean, wala yung kahit yung slight delay, wala kang makikita tayong magagawa. And nakita natin yung kanyang dilat ng mata. Instructions ng Pangulo. Yan. At ang Ito. Bigla niyang ilalaki yung mata niya. sabi niya, wala tayong magagawa. Yun. Di ba? Ang AI kasi limited sa ano lang Ganyan lang yung mag-AI pag nagsasalita, ganun lang yung magsasalita.
Ganun lang ganun. Minsan delay, minsan mabagal pa or slow-mo pa yung pagpikit ng mata Halimbawa ganun. Ganun, parang ganun siya Pero ito, hindi limited yung galaw ng kanyang mata. Nilakihan pa niya. Tingnan natin, tingnan nyo. About the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, Ito. wala tayong magagawa. Ayan, nilakihan niya. Wala Kaya tayong po magagawa. nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo And then, makita niyo dito sa kanyang, itong pagitan ng kanyang eyebrows, kumukunot talaga. So, nakita ninyo, meron pang yan, may ugat-ugat pa dito, yan, dito. Meron din dito, yan. Yan, kita nyo, kukunot talaga siya. Hindi mo may papalabas ng detalyado sa creation ng AI ito, yung mga ganitong details ng kanyang Ayan. na hindi niya makilala ang budget. Samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sekmina Pangandaman. Okay. So, even yung movements ng kanyang ulo, hindi siya limited iba-ibang direction siya. May paganon, may paganon, may paganon, may paganon. Kung mapapansin ninyo yung mga AI generated, limited lang talaga. Limited at may weird na movement. Pero ito, yung normal, pero hindi siya nakalimit sa isang galaw lang. Yeah. Bago namin ginawa o tinapos ni Senator Chis Escudero during the BICAM. Okay. Sinabi pa ni Sekmina, everything is cleared with the President. Basta importante, pasok ang pondo na request ng Pangulo. So, syempre, mapapansin din natin dito yung shadows, Syempre, yung ilaw niya nandito right above the head. Yan, makikita natin right above the head. So, titignan natin kung yung shadow niya ay nandoon sa exact dapat na spot ng shadow, which is kung nasa taas, nakita ninyo yung ilaw, yung anong tawag dito? Yung reflection ng ilaw dito, di ba? So that means nasa taas mismo ng niya, yung ulo niya. Makita niyo dito, yan, nasa tamang placement ng kanyang shadow dito. Ito po, dito lang. And then, since may yung ilaw sa upper, sa may bandang dito, sa bandang kanan, medyo natakpan dito sa may sa may right side ng head niya. So merong mas malaki yung shadow dito na mare-reveal, Yan, shadow dito. So that means yung ilaw nandun banda sa may sa may left side niya. The following day, sinabi ni Sekmina approve na si Presidente BBM sa lahat na binawasan na ahensya. Masaya na ang Pangulo dahil naipasok ang gusto niyang 100 billion insertion. Okay. Synchronize din yung galaw ng Wala pong perang ng shadow napunta sa akin. Lahat po ng insertion napunta sa ating Pangulo at Speaker Martin Romualdez. Ako lang at ang aking mga tao, sila Paul Estrada, Mark Tiksay, at ang aking mga security ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez sa North Forbes Park, South Forbes Park hanggang sa Malacanang. Yung mga deliveries po ay merong record ang aking mga tao. Okay. Yung mga deliveries po ay merong and may date na yun, March 11. So makikita ninyo yung date na yan, March 11. I-synchronize natin yan sa date nung pagkidnap kay Tatay Digong, which it was March 11. May haka-haka na ito po ay bayad. Hindi natin alam kung bayad sa ICC or bayad kila Torre. Siguro most likely bayad sa mga lahat ng involved dyan sa group efforts na yan. Kaya talagang makita natin, ilang maleta ba daw ito? Forbes Park Ayan hanggang natin. sa Malacanang. Yung mga deliveries po ay 17 na luggages. ang Dami aking rin, mga tao. Totoo po yung sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver Ayan, so
ang sabi niya rito, totoo yung sinasabi nila Orly Gutesa. 'Di ba? Bukang bibig ni nila Ping Lacson, Remulla, with regard to kung may evidence ba daw itong si Gutesa. Kasi sinasabi nila, medyo alanganin, medyo duda tayo diyan kasi wala namang nagko-corroborate sa kanyang sinasabi. Parang gano'n, 'di ba? In contrast with Bryce Hernandez na nag-corroborate doon sa sinabi ni Henry Alcantara or sinabi ni dating Yusek Bernardo, 'di ba? So, kailangan daw kung walang physical na evidence, dapat merong magko-corroborate doon sa pahayag mo. Eto na ngayon, yung sinasabi ni Gutesa dati, wala talagang nagko-corroborate. In fact, sinisira nga nila ang credibility niya, 'di ba? Ngayon, may nagsalita, may lumabas ngayon at ang pasabog niya ay sinasabi niya na totoo yung sinabi ni Gutesa. Ngayon, dapat i-consider na ito ng DOJ, Ombudsman, Ping Lacson na medyo valid kasi kinorroborate ni Zaldico yung sinasabi ni Gutesa. Maleta na sinasabi ni Gutesa, eto na yon at inilabas. Siyempre, walang picture evidence si Gutesa, 'di ba? Pero itong si Zaldico, ayan ho, inilabas niya. Yung mga sinasabi nila na ito budget, may nilabas na evidence si tawag nito si Zaldico, which yun yung dapat na trabahuin ng Senate hearing o ng ICI o ng Ombudsman na kailangan nilang i-cross-check yung evidence, yung nilabas ni Zaldico na budget na yan kahapon, i-cross-check nila, pareha nila doon sa GAA 2025. Siya sa Forbes part. Totoo din po ang sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Malacanang Yun. nung siya ay nasa Senado. November 29, 2024. Para mapatunayan ang mga litrato na deliveries ay ilalabas ko po together with this video. Oh, yan. Bigay sa Office of the President o ang SOP na bigayan. Ang sinagot sa akin ay 25%. Ang ibig sabihin nito, 25% ng 100 billion ang SOP na kailangan ibigay kay BBM mismo. Oh, 'di ba? Umatras siya. Hindi limited talaga yung movement. Basta pag hindi limited ang movement at walang kakaibang posture or walang kakaibang yung mga alignment dyan ng mukha or ng damit, kakaiba yung itsura, then that's probably not an AI. 25 billion ang napunta kay Pangulong Bongbong Marcos. Matras siya. Kaya ngayon ay hinahamon Yung galaw nung kanyang ko si Ombudsman Remulla kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romualdez kung magbibigay ako ng ebidensya. Aside from yung yung mga physical observation sa details, ito ang isa sa kanilang ini-issue. Ayan na, isa sa kanilang ini-issue ay yung ipin daw ni Zaldico. Bakit daw dito bungal, dito hindi bungal? Oo. Pero kung titignan natin ang posibilidad na mawalan tayo ng ipin, ay hindi po yun maiiwasan. Kahit sino naman po, syempre, karamihan na sa mga matatanda na ngayon ay panay pustiso na. Kasi eventually, when you grow old, talagang may posibilidad, kahit nga bata, kung mahilig ka sa sweets, sa candy, chocolate, talagang lapitin ka ng masisirang ipin mo. So, hindi natin pwedeng i-discredit kaagad na, uy, AI ito kasi hindi siya parehas, no? Hindi parehas yung kanyang mukha. Yung dati may ipin, yung ngayon pero medyo bungal, parang gano'n. No? So hindi natin pwedeng i-consider as parang fake news dahil walang ipin. Lahat po tayo matatanggalan ng ipin. Yun po ang katotohanan niyan. Isa din sa sinasabi nila ay yung bakit daw dito wala na raw siyang mga cheeks, no? Walang yung panga wala din, tapos bakit pa raw dito lumiit, parang ganun. Pero din yan, parang ganyan. Sabi nila bakit daw ito dito ba't ang laki-laki?
pero dito hindi. So, hindi natin pwedeng ano yan, hindi natin pwedeng i-discredit na gamitin ang itong ebidensya na, "Uy, bakit iba?" Kasi lahat mo naman tayo ay puwedeng tataba, puwedeng papayat o kagaya na lang ni Attorney Harry Roque. Kung makita ninyo si, Attorney Harry Roque, ayan oh, laki-laki niya noon, pumayat siya. At hindi lang 'yun, eh, kahit naman ito 'di ba? Kung titignan natin, si Boyeng noon ganito, sobrang taba. Oo, laki-laki ng kanyang pisngi. Pero dito, almost ano, bangkay ang dating niya dito, oo. Oh, 'di ba? So, pwede bang sabihin din nating AI dito si Remulla? Hindi naman, it's just the reality. Ngayon, meron ng gumawa ng AI. Ito oh, ginawa nila ng AI yung original video nitong si Zaldico. Mapapansin niyo pa lang sa pananalita, isa rin punto pala sa pag-identify ng AI, yung wrong na pronunciation. Kasi hindi lahat po, ang AI kasi is still learning eh. Nag-aaral, kumbaga yung AI, parang estudyante rin yan na as you go on, as the AI goes on, nag-aaral yan, nag-aaral, yung proseso, stage 1, stage 2, grade 1, grade 2, hanggang sa mag-graduate, parang ganun. So, hindi perfect yung AI. Merong incorrect na pronunciation, merong mali-mali yung kanyang spelling, pwedeng ganun. So, hindi perfect. So, dito pa lang, ang ginawa nila ng AI ito, mali yung kanyang pag-pronounce ng public or publiko. Dapat publiko, pero sabi niya publiko. At ako ay napag-utusan lamang. Inaamin ko sa publiko na Diba? ako ay 'Di ba? Publiko sabi niya. Hindi naman publiko, dapat publiko. lamang. Inaamin ko sa publiko na ako ay napag-utusan na lahat ng binasa ko ay galing mismo sa nagbigay sa akin at ako ay napag-utusan lamang. Inaamin ko sa publiko na ako. So makikita nyo dito, merong hindi mo mawari kung bakit merong shadow, may anino dito na parang hindi siya hindi akma doon sa ulo or katawan ni Zaldico dito. Kung titignan natin yung original video or yung talagang mga facial movement or head movement ni Zaldico, hindi niya usually ginagawa yung ganito. Yan, yung gaganyan siya. Iba. Gaganon mo. Galing. Galing talaga nilang mag-counter with regard to that. Ayun, regarding pala doon sa incoming na rally sa 16 to 18, grabe talagang gagastusan talaga nila. Nakita ninyo itong preparation ng Malacanang. Napakaganda nung quality nung barikadang inilagay nila. Pang hindi tinipid yung kanilang inilagay. Yan. Isang mo lang dyan, isang hawi mo lang dyan, sugat-sugat ka dyan. So, makikita mo dito na talagang para sa kanilang interest, talagang gagastusan nila. Pero pag para sa bayan, ibinubulsa nila. Yun po ang napansin ko din dito sa Marcos administration na ito. Pag gusto nilang supilin ang freedom of expression ng tao, talagang gagastusan nila yan. Ultimo, like for example, yung ginawa nila kay Tatay Digong, mali-maliit ang pera ang ibabayad nila sa'yo. Sa mga vloggers, talagang provided yung mga yan. Nakita mo yung mga vloggers ni Marcos Jr., talagang nagtutur around the world pa yung mga yan. Makikita mo sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kumbaga, everything that they can
use for themselves, like kaya nila, kailangan yung para sa kanilang interest, they would be willing to spend much money. Pero para sa atin, ibubulsa lang nila yan. Ngayon, you can see din naman, di ba? Kasi sabi nila, hindi naman daw nila close si Zaldico. Hindi naman nila kilala. Parang dinidiscredit nila na ano lang siya, trabahador lang namin, kasama lang namin, pero hindi namin close. Pero kung makikita ninyo dito, sa isang event or isang pagkakataon, nandito pa si Dalipe, yan. Tama yung sinabi ni Zaldico na yung top 3 na kanyang mga friends, ayan. Top 3 friends in Congress. Well, of course, like everyday kasama ko si speaker. Every day nag-focus group discussion kami si DS JJ Suarez, Congressman Suarez, si Dong. Nagpa-plan kami what's good for our country, what's good for Congress, what's good for our people. So nabanggit dyan yung Dalipe, magkakasama sila lagi, Suarez, ayan. Dong Gonzales, magkakasama. So nandiyan si si Dalipe, kasama nila, katabi nila dyan. So ano ba yung about dito? Is about nung sinusuhulan nila yung AFP. Ayan, si Browner dyan. We look forward to our fellowship on the 13th. Nakita nyo, dito pa nga lang parang may sinabi si Zaldico na parang inutusan pa niya si Martin Romualdez dito. Tingnan niyo. We look forward to our fellowship on the 13th. Tinuruan pa niya si Martin Romualdez kung anong sasabihin doon sa kausap nila. Na si Browner. We look forward to our fellowship on the 13th. Aguinaldo. Okay. Mabuhay. Merry Christmas to all. Thank you. Thank you. Yes. More will be coming. We'll be looking for more ways to support the troops. Assure them. We assure them more for next year as well. Thank you. So hindi nila pwedeng sabihin na hindi nila kilala or hindi nila close itong si Zaldico. Hindi nila pwedeng tanggalin yan. In fact, kinento pa nga ni Zaldico paano sila nagkakilala ni Martin Romualdez. Paano naman po kayo naging friends ni Speaker Martin Romualdez? Well, 2007 pa, during that. So, natatawa nag-request siya sa sabi niya, na-meet ko siya, nag-request na meeting sa Manila Golf. During that time, di ko naman alam yung Manila Golf. Naka-chinelas lang ako, saka naka-t-shirt. Binilan niya pa ako ng, damit. Doon sa golf, with collar, and yung sapatos, golf shoes, may spike. So, para makapasok ka sa, sa Manila Golf. So, right then and there niya binilihan ng damit. Kasi, hindi naman niya sinabi na kaya niya ako binibili. Pero ninyo, 2007 pa. Dahil hindi ka pwede pumasok. Sabi ko, bait naman ito. Riniregaluhan ka agad. So, ang kwento pa niyan, tinulungan pa daw ni Zaldico si Martin Romualdez. Very walang utang na loob talaga itong magpinsan eh. So doon, kwentuhan kami na so we meet. Sabi ko, ikaw yung nakikwento ni Senator Joker sa akin Martin Romualdez. So, right there and there, we have been very good tagal friends. na, since this is back in 2007. 2007. Tagal na po kayong magkaibigan. Magkaibigan, yes. Kaya nung nagbagyo rin, nung Yolanda, what I did is, pinadala namin lahat na equipment, ng heavy equipment, construction equipment, lahat na chef sa Misibis, lahat na coconut, pinaputulog, fuel. Misibis, di ba? Pero tinatanggal nila sa kanilang connection ng Misibis na hindi raw sa kanila yun. Parang nag-divest o Water. Pinadala namin diba? sa... Under that Misibis, yan yung chopper. Yung chopper na sinakyan ni Ping Lacson at ni Tito Soto. Huwag nga silang plastic at hipokrito at walang utang na loob. Magkakakilala naman pala sila. Akala mo naman kung i-discredit nila ito, sumakay naman din sila sa aeroplano at chopper ni
Zaldico. Not because friend ko siya, but na-feel ko yung nangyari sa Riming. Nung pinapanood ko yung... So matagal na silang magkaibigan. In fact, sabi nga ni Zaldico, top 3 na friends niya. Na tama ko si speaker, everyday nag-focus group discussion kami, si DS JJ Suarez, Congressman Suarez, si Don Gonzales, Senior Deputy Speaker. Lagi yun namin pinaplano everyday. Nagpa-plan kami what's good. Di ba? Tapos ngayon, dinidistance nila ang sarili nila kay Zaldico. Ano yan, malalim ang kanilang ano dyan. At kung maalala natin, nung a month ago, si VP Sara and kagaya natin, lamang ang nagsasabi na pauwiin ninyo yan si Zaldico. Yun yung inaano natin dati. Kumbaga, tayo lang ang nagsasabi or nagko-question na bakit hindi nila kayang pauwiin itong si Zaldico. Makikita ninyo yung sequence of events dito. Noon, nung hindi pa nagsasalita si Zaldico, tayo lang ang nagsasabi na bakit hindi ninyo or hindi nyo kayang pauwiin yang si Zaldico. Ngayon, nagsalita, nagpasabog si Zaldico, sila ang nagsasabi na umuwi ka at harapin mo ang kaso mo. Galing, di ba? Ganyan-ganyan ang ginawa nila doon sa mga kalaban nila. Kung Teves, Bantag, Pastor Kibuloy, ganun ang ginawa nila, Harry Roque. Kasi ngayon, kalaban na nila itong si Zaldico. Sara Duterte is calling out the government over its failure to compel Ako Bicol Representative Zaldico to return to the Philippines. The VP slammed authorities for allegedly letting Ko leave for the United States, despite ongoing probes into anomalous flood control projects worth billions of pesos. She pointed out her former aide was detained by the House in its confidential funds probe, while Ko, she claims, was allowed to go free. Bakit hindi nila mapapalik si Zaldico sa Pilipinas? At bakit hindi nila magawang ipasok sa detention unit ng House of Representatives? Days. The confirmed cost. Di ba? Hindi pa nagsasalita si Zaldico, wala pa yung pasabog, wala silang say. Lalo na yung speaker, lalo na si Marcos. Wala silang say, oy, bumalik ka dito. In fact, ang ginawa nila, pinrotektahan nila, dinala nila sa US, dinala nila kung saan-saan. They let the air assets come out. Pinalabas nila or inayaan nilang makalabas ng Pilipinas. Yung air asset nakapunta sa Malaysia, nakapunta sa Singapore. Kasi hindi pwedeng makalabas yun kung walang go signal ang gobyerno mismo. Di ba hawak nila yung Bureau of Immigration, ang airport. Hindi pwede yun kasi may may flight details yan. Flight manifest yan. Hindi po pwede na hindi yan nakadeclare na basta na lang lalabas. So, who let it happen? So now, nung nagsalita si Zaldico, sasabihin nila, yan, kasi Duterte yan papakita pa sila ng picture na kasama ni Zaldico, si Tatay Digong. Nakakatawa lang samantalang dati, tignan ninyo kung paano kayo ipagtanggol nitong si Zaldico, di ba? Ganyan, ganito. Diretsahan niyan sinabi. Paano naging Duterte ito? Grabe kung tirahin niya si VP dati. Si Speaker may hawak ng budget. Yes. Una-una, again, pangbubudol na naman po yan. Napakalaking pambubudol. Akala nila ang taong bayan hindi matalino. Matalino po. Sasagutin po natin yan. Una-una po, ang miyembro po ng appropriations is around 139. Ang vice chair po is around 56. Ang congressman po is 300.
Meron po tayong mga senador na 24. Meron pong miyembro ng Bicameral Conference Committee after the budget deliberation ng House and Senate. Meron pa pong BICAM na mag-uusap ang dalawang upper chamber and lower chamber. Almost 30 po ang nag-a-attend yan. Public, so hindi po totoo yan. Kung nagagawa niya po yan sa Davao, sa confidential fund na lustayin in 11 days, ng 2.6 or 2.9 billion, kayang-kaya niya rin yan gawin pag siya po ang nakaupo at ang kanyang mga pananakot sa aming mga kongresista, hindi na po ito dapat palagpasin. Yun lang po. Diba? Pinagtanggol kayo ng todo. Siya ay ginawa yung trabahador sa pag-manipula ng budget. Tapos ngayon sasabihin ninyo, hindi, Duterte yan eh. Sino maniniwala sa inyo? Hindi lang yan. Ang dami niyang birada eh. DSWD. So, paano siya magkaroon? Nagkakaroon ng corruption once yan hinawakan. Katulad ng confidential fund. Hinawakan mo yan, paano hindi ka matitempt? Binigyan ka ng 125 million, binigyan ka pa rin. Isipin mo in 11 days, tinalo pa si Napoles, nagastos ka agad in 11 days. Si Napoles, 60 days lang eh. So, kailangan mo lang doon, resibo. So, matitempt talaga yung binigyan ng pera unless nasa puso mo na gawin yung tama. Nakita nyo? Tapos sasabihin nyo, Duterte siya? Malayo po yung mangyari. Diba? So, tignan ninyo ngayon. Mapapansin ninyo like for example si Toby Chanco, no? Dati, galit na galit yan eh. Halos kulang na nga lang eh. Pangalanan niya ng pangalanan yung si Zaldico at saka si Martin Romualdez with regard to the insertion sa BICAM. Halos ano yan eh. Araw-araw nagpapa-interview yan. At 2 months or a month ago, ganun ang ginagawa niya. Or even after, right after, or even before the SONA and right after the SONA, nagsasalita yan. Nakala mo pinaglalaban niya yung taong bayan. Pero magtaka ka ngayon, after, ewan ko lang kung ano nangyari, nung nagsalita itong si Zaldico, iba, parang tagapagtanggol na. Gusto na niyang isave si Marcos Jr. At saka si Martin Romualdez. Speaker. Pinapasok kami doon sa parang private study. Okay? Pag upo namin doon, galit na galit siya. Si Marcos daw yan, galit na galit. Sabi niya, kaharap na niya si Speaker. Kaming dalawa ni Speaker, kaharap niya. Okay. Galit na galit siya. Anong reaction ni Martin? Hindi, ganito. Ang sabi niya, kayong dalawa ni Saldi, kuha ng pera sa executive. Wala na akong nagagawa dyan. At kung ano man yung ginagawa niyong kalokohan, wala akong kinalaman dyan. Okay. Isang aspeto na makikita natin dyan sa sinabi ni Toby Chanco, kuha kayo ng pera dyan. Wala na tuloy akong nagagawa. Sa 3 years ko, wala na tuloy akong nagagawa. That is straight admittance na wala talagang nagawa si Marcos Jr. for 3 years. Yan o, kita nyo. Talagang si Chanco ang nagsabi kasi kinikwento niya, sabi niya first hand siyang nandun. Kuha kayo ng kuha, wala tuloy akong nagagawa. Wala akong napapakinabangan. Kung natatanggap dyan. Sabi niya, nakakasira kayo sa gobyerno ko. Dahil yung mga flagship projects hindi maipagawa, hindi maituloy, dahil nga binabawasan yung pondo. It's a pure admittance na walang flagship projects na nagawa. So kung sasabihin na nagbibigay sa kanya, in front of me, sinabi niya yun eh. Reaction ni Speaker, inaway siya nung pinsan niya. Anong reaction ni Speaker Martin? He kept on promising, Mr. President, we will return the funds of your flagship projects. Ibabalik po namin yan. Yan ang sabi niya. Tapos, alam mo, mas marami pang masasakit na salita yung sinabi dun eh. Ang sasakit
So, gustong i-portray ni Chanko na nagagalit si Marcos doon sa pinsan niya, doon sa corruption. Galit ako. Ba't itong ginagawa ninyo? Yun yung gusto niyang i-portray. Tinanong siya nitong anchor. Di ba, at the end of the day, pinirmahan pa rin niya? Itong salita na sinabi doon. Sabi ko nga, paglabas ko ng meeting, siguro mga 1 oras kalahati kami, sinesermonan siya. Paglabas ko, nag-usap kami ni Martin, sabi niya, let's try to find out what's the problem. Oh. Nag-usap daw sila ni Martin. So, galit na galit. Pinangako niya kasi, hindi ganito, pinangako niya na ibabalik niya sa BICAM lahat ng tinanggal. Kaya mas nagalit pa noong January kasi nalaman, hindi naman binalik, binawasan pa lalo. Kaya nga. Bakit nagkaganon? Tapos, pinirmahan din isa pang problema. Ba't pinirmahan? Pinirmahan kasi ni President Marcos. May lusot pa rin si Chanko, magaling magpalusot to eh. Ang budget. Di ba ang nangyari nga noong January is tinanggal nga si Saldi because of what happened, di ba? Tinanggal daw si Saldi because of what happened. Hindi po ganun ang nangyari, Chanko. Huwag kang magsisinungaling, mag-iimbento dyan. During that time, January, ang naging issue dyan, yung insertion na blanco doon sa BICAM. Siya yung chairman doon sa appropriation. So, it's either tinanggal nyo siya or nag-resign siya. Either of that, it is because of that. Hindi doon sa sinasabi mo na pinagalitan kasi hindi binalik. Yung issue nga, yung blanco doon na hindi naman na-address ni Marcos Jr. dahil kagaya yung pagtatanggol niya sa flood control last year, pinagtanggol niya yung BICAM. Sabi niya, there's no blank there. He's lying. Sabi niya kay, referring to PRRD, he's lying. He knows that he's lying. There's no such thing. Parang ganun. Pero may ebidensya tayo na merong blankong items doon sa BICAM. Kaya yan, they were forced na tanggalin si Zaldico because of that. Not because of hindi ibinalik or whatever. Kasi pinirman niya. At the end of the day, pinirman din naman niya. Yes. Okay, Congressman, let's come back to that fateful day, November 24, 2024 in the afternoon of a Sunday nung pinatawag kayo ni Pangulong Bongbong. Anong date? 24 in the Congressman, let's come back to that fateful day, November 24, 2024 in the afternoon of a Sunday nung pinatawag kayo ni Pangulong Bongbong Marcos. That was exactly my question to you. Why do you think you were asked to go? Ba't hindi na lang diretso si House Speaker November 24, 2024. Ngayon, tignan natin yung date dito sa November 24, 2024, tinawag at pinagalitan si Martin Romualdez, pero November 29, may cash out ng luggages. Diba, paano ka maniniwala? Pinatawag daw si Martin Romualdez, pinagalitan daw ni Marcos Jr., pero November 29, may cash out na mali-maleta. Wala. Huwag na tayo maniwala dyan kay Chanko. November meeting, it took him 8 months before he finally blew his top and say, mahiya naman kayo. And in the meantime, the only thing that was done between that time and between that meeting and the mahiya naman kayo speech was to cut the insertions by, I don't know, 28 billion. 26 but, billion. No charges, no investigation, and nothing at all in between. So that also raises that question. Hindi, di ba? Ed, sinabi ko na ang ginawa niya right after, kasi nung meeting na yun, nangako si Speaker Martin na we will restore the flagship projects and whatever is needed in the budget, we will restore it. So ang nangyari nung January, hindi naman na-restore, hindi natupad yon. So ang nangyari, di ba, nung hindi natupad yon, tinanggal namin si Zaldico as APRO chairman. Yes, okay? sir. Hindi yun yung di ba dapat yun yung reason ninyo. Kaya namin tinanggal si Zaldico. Ngayon lang lumalabas yan sa sinasabi mo, bibig mo eh. Dapat hindi nyo sinabi noon na tinanggal namin si Zaldico noon tinanggal namin si Zaldico dahil hindi niya ni-restore yung para sa flagship
projects. Tinanggal namin si Martin Romualdez at Zaldico dahil hindi nila tinupad na ibabalik nila. Oh, 'di ba? Kasi kung tutuusin, bakit si Zaldico lang tinanggal nyo? In fact, what we remember during that time, ang issue talaga doon yung blankong items. Yun yung issue doon. Palusot pa more, Toby Chanko. Alam niyo noon, nung una, akala ko magaling itong magdahilan or mag-justify ba ng para sa tama. Ngayon makikita mo na lang, na siya. Yung magaling pala siyang mag-imbento at magsinungaling. Tingnan niyo the way he speaks. Right after mapasa yung budget kasi there was no time to veto all the items, di ba sinabi ko na dati pa na pinahold niya lahat ng items na pumasok sa insertion. No? Yes, sir. So, pinahold niya yon at kaya nga ako nasama dito sa gulunto kasi sa akin aral kung ano yung mga insertions na yon, di ba? Pinahold niya yung insertions kamo. Pinahold? Bakit nag-pursue pa rin? Bakit nag-advance yung mga budget na yon? Nangyari na nga, dumating na hanggang July, January, Feb, March, April, May, June, July. Nung nag-SO na siya. And then after that, August, September, October, nakita natin yung nananalasan na yung baha. Saan doon yung pinahold? Kung pinahold, edi sana walang ganyan. Walang issue ngayon kung tutuusin. Kaya makikita nyo talaga, nung nagsalita, bago pala magsalita si Zaldico, wala ni isa sa kanila, including yung nagsasalita ngayon, sila De Lima, yung Makabayan, wala ni isa nagsasalita sa kanya na, bumalik ka na ng Pilipinas, Zaldico, wala. Pero, nung nagsalita, bukod sa duda sila, sa authenticity at credibility ni Zaldico, ay pinababalik na nila ng Pilipinas. Parang yung ginawa nila kay Kung Tebes, bumalik ka na ng Pilipinas. Bring back Harry Roque, yung mga ganun. Yung bang ganun pagkalaban, gaganunin ni kagad. So, nung nagsalita si Zaldico, saka ganun na ang linyada nila. Kagaya nitong si, ewan ko ba, sino to? Contreras. Tumaba ka na. Parang dati, ang payat-payat mo Marami bang pagkain dyan? Nagugulat. May tatlo akong tanong na actually dapat ito yung tatlo niyang tanong. Sagutin natin. Kung talagang si Pangulong Marcos ay merong kamay na idinutdot sa korupsyon, bakit siya ay nagsimula ng investigasyon? Di ba sa isang rational mag-isip? Bakit ka magsisimula? Bakit mo i-feature sa SONA mo? Ba't mag-iliga ka ng ICI? Na mapapahama ka, hindi ba lalayo ka, ililiban mo sa ibang direksyon? Tama ka dun. Pero it only applies doon sa gusto ninyo, kagaya nitong si Marcos Jr. Pero di ba yan yung pinagsasabi din ni Joel Villanueva at saka si Jinggoy Estrada? Anong sabi nila? Kung talagang ako'y involved dito, bakit pa ako nandito sa hearing na to? Bakit ako aktibo? Bakit pa ako nag-iimbestiga kung kasama ako? Di ba? Pero sa hulit-huli, isinama din ng ICI na pinakakasuhan sa ombudsman. So kung ibabato namin yung argumento nyo na yan, bakit sila Joel at Jinggoy kinasuhan pa rin? Di ba nagsasalita sila? Si Joel Villanueva nga nagsabi na araw-araw 1 billion pesos ang ginagastos sa flood control. Pero nasaan? Pero kinasuhan pa rin siya. Pinapakasuhan sa ombudsman. Yan ang sagot sa unang tanong mo. Pangalawang tanong. Question I have is, okay, bakit kailangan pa niyang isingit yung isang daang bilyon sa legislative phase ng budgeting? Samantalang pwede naman niyang gawin sa National Expenditure Plan. Diba? Sa unang dinig mo, bang talino ng tanong nito Oo, pare-pares na sila ng tanong ngayon Bakit sa BICAM pa kung pwede naman sa NEP? Pero
alam kong alam nila kung ano yung sagot dyan. Alam mo kung ano yung sagot dyan. Kasi sa NEP, identified yan in public. Ito yung budget natin dapat. Ito. Sa BICAM, closed door po yan. Ibig sabihin, walang ilaw dyan, madilim, sila lang ang nag-uusap dyan. So ngayon, ang tanong, kung magnanakaw ka ba sa broad daylight? Sa may ilaw, sa maliwanag, or sa araw? O sa, tanghaling tapat? O magnanakaw ka sa madaling araw, walang ilaw, o kaya sa gabi, marang ganon, yung walang katao-tao. Yung ikaw lang nandun. So, saan ka mamimili kung anong oras magnanakaw doon? Hindi ba sa madilim, sa gabi, sa madaling araw? O parang ganun yun. Yung NEP, broad daylight. Yung BICAM, gabi. Madaling araw, tulog lahat yung mga tao. Walang makakaalam. Kayo-kayo lang. So, kaya inilagay nila sa BICAM, sa insertion sa BICAM, kasi magnanakaw nga sila. Ano yung next tanong mo? Ang NEP, siyang may hawak niya, pwede niyang taasan kung pasok niya yung mga gusto niya. Ba't kailangan niya pang mag-involve na maraming... Siyempre pwede niyang taasan nga sa NEP, pero hindi nga nila mananakaw kasi naka-publicize, naka-identify yan sa public. Ano ka ba? Tao na hindi niya hawak. Para lang maipasok. So yan. Ang ikatlo, hindi ba binito ni Pangulong Marcos ang budget? Lalo na yung sa public works. So, magsisingit ka ng 100 billion tapos i-divert mo yung 195 billion. It doesn't add up. No. Balikan mo mismong naka-article news yan. Basahin mo doon sa balita article mismo ng Malacanang. Okay? Ang sabi diyan, ang sabi total na 195 or 94 billion ang binito dyan. Pero ang katotohanan, hindi total na ganun talaga. 26 billion lang ang na-veto dyan sa DPWH. Yung 160 billion, inilagay nila sa unprogrammed funds. So, hindi po total na 190 billion. Okay? Or 195 or 94 billion. 25 billion lang ang tinapyas nila or ang tinanggal nila or ang na-veto doon. Alright? Kaya, may posibilidad na yung natirang 164 doon, iyon yung insertion na 100 doon. Posibilidad yun. So, anong sabi mo na it doesn't reflect, parang gano'n? Hindi yan. Intindihin nyo muna kasi akala ko ba political scientist kayo? Makes sense. Isisingit mo tapos i-veto mo. Ano yun? Para umaarte lang siya. So, kung yung first tama yun, pwedeng sabihin gusto niya So makikita natin talaga na pare-parehas na sila ngayon ng kanilang mga argumento, no? Pare-parehas na sila ngayon ng defense. Yan kasi kapag merong budget, bayad para sa mga ganyan. Siyempre, aminado naman si Marcos Jr. Nag-hire ako ng libo-libong troll, parang ganun, di ba? So, if it involves a big amount of money, siyempre, kung ano yung sasabihin nung nasa taas, yun i-distribute nyo yan. Kumbaga, i-disseminate nyo yan pababa hanggang sa pinakamalit na vlogger, hanggang sa mga supporters, hanggang sa mga comments. Yun yung linya na ilalagay ninyo. Question. Yung tatlong kinwestiyon mo yan yung lalabas din sa mga bibig, lalabas din sa mga posting, sa mga Facebook, para maipakalat yung mindset na ganun. Kaya pala. Para patuloy kayo na merong mabubudol na mga tao. Or, ganito kasi yan, yung initial na reaction ng tao, yung mga supporters ninyo, lumabas si Zaldico, nagsalita na ng ganito, ganyan. So, immediately, nagpa-press con or nagpa-meeting ang Malacanang. O, paano natin didepensahan yung ginawa or sinabi ni Zaldico? So, ganito, bilisan ninyo, ganito. O, sige, press con ka na. Claire Castro, press con, ganito, ganyan. O, para, maagapan nila na baka magbago ang isip ng mga ibang supporters na nagdadalawang isip. Yun. Para mapanatili yung support sa kanila. Yun yung style nila dyan . Aminado si Marcos Jr. Yan yung gawain nila nung 2016 pa.
Yung pag-hire ng troll-troll na yan. Ang hindi ninyo ma-appreciate or maisip or ma-analyze, kawawa din tayo. Tayo pong lahat ang kawawa dito. Patuloy kayong nagpapabayad, patuloy kayong sumusuporta sa mga ganyang pambubudol nila. Sino ang kawawa? Ang sarili nating bansang Pilipinas. Kasi our economy doesn't lie. What's happening in our economy, hindi po yun fake news or hindi po yun gawa-gawa. In fact, nakita ninyo yung epekto sa atin just right after nagsalita ni Zaldico. Ito na yung epekto sa atin. The Philippine Stock Exchange Index crashed to a new 5-year low on Friday as heavy selling hit the market minutes after Zaldico linked President Bongbong Marcos to a controversial 100 billion peso budget insertion. The PSCI slid 2.49% to 5,584.35, its lowest since May 2020. All sectors closed in the red, led by mining and oil, which plunged over 5%. Market breadth was negative, with decliners far outpacing advancers. Trading value stood at 6.2 billion pesos. The sell-off deepened after Co released a video accusing Marcos of ordering budget officials to insert 100 billion pesos into the 2025 national budget. Malacanang denied the claims, calling them baseless. The peso also weakened amid the political noise, closing at 59 pesos and 6 centavos to the dollar, while dollar turnover surged to 1.84 billion. You can deny all you want, you can reason out all you want, pero the world is watching. Hindi naman po sila, kasi tinitingnan nila lahat ng anggulo eh. From the start of this administration hanggang sa ngayon, ina-analyze nila yan point by point. Yung economy natin, yung peso value natin, yung GDP natin, yung utang natin, lahat po tinitignan nila yan. Yung stock exchange natin, tinitignan nila yan. Yung political stability natin, lahat yan tinitignan nila. Kasi kaya you can deny all you want. Lahat, pa-presscon kayo ng pa-presscon. You can lie all you want, but they see. Nakikita po nila yan. Kaya nga hindi nagsisinungaling kung anong epekto sa ekonomiya natin. Hindi po naman yan fake news eh. In fact, kahit maglalabas sila dyan ng kanilang mga survey or mga balita na tumaas ang GDP natin, bumaba ang inflation rate natin, pero pumunta ka sa ground. Tanungin mo yung mga nasa ground, nasa baba, sobrang hirap na hirap ang buhay nila. So paano mo nasasabi na tumaas yung GDP, bumaba yung inflation? When in fact, hindi mo may tatanggi ang katotohanan na bumaba or naging weak ang peso natin. Hindi mo may tatanggi ang katotohanan ng utang natin almost 18 trillion na. Hindi mo may tatanggi ng stock exchange natin bumaba ng hindi lang bahagya. Talagang all-time COVID pandemic level, di ba? So hindi mo yan mapapasinungalingan. So kayo, himudpwet kayo, paniwalang-paniwala kayo, best president pa rin, alam mo yun, panay-paninira yung sinasabi niyong ginagawa namin. Hindi po eh. Ito yung realidad. Hindi po ito paninira. Ang talagang naninira ng gobyernong ito ay yung sariling gobyerno. Sila po yung naninira sa sariling bansa natin, not us. We're just here, checking, observing, pinupunan natin kung ano yung mali. Diba? Anong dapat gawin ng gobyerno? Di ba dapat itama? Is either itama mo or mag-resign ka na. That's what the other countries are doing. They have this value and honor sa kanilang sarili at kanilang sariling integrity na kung na-issue lang sila about sa corruption, kusa silang nagre-resign. Pero itong gobyerno, Pilipinas, pakapalan ng mukha hanggang sa huli. Wala pa ring susuko. Di ba? In fact, yung sinasabi ni Zaldico na 100 billion, marami na sana itong napatay. Nakita niyo, this is just itong nakikita niyong litrato na yan. Ano lang yan, parang kumbaga
ano siya, parang simulated siya na city or infrastructure. Yung 100 billion, it could have been, it could have created 20 large hospitals na sobrang ganda, world class, kumbaga. 100,000 na classrooms. Ilan ngayon? 22 classrooms lang ngayon, as of now. 3 major national bridges, 15 kilometer of railway, 200,000 housing units. Yan ang yung value ng 100 billion pesos na kanilang ibinulsa lang. According to Greco-Bellica, Zaldico is credible, the most credible. Kasi kahapon tinanong ng media si Marcos Jr. kung siya yung the most guilty. Hindi masagot ni Marcos Jr. So kung hindi niya masagot, sabihin na natin the most credible. Bakit? He is an insider. Alam niya kung ano yung pasikot-sikot. Alam niya kung ano yung ginawa nila. Parang, I know what you did last summer. Yun yung dyan. Bakit? Bagman Bagman. The most trusted for 3 years. 3 years. 3 years siyang naging chairman ng appropriations. Kumbaga, hawak talaga nila. Tama yung sinabi ni VP Sara. 2 lang ang may hawak ng budget sa Pilipinas, Martin Romualdez at Zaldico. Most trusted Chairman ng Committee on Appropriations sa Congress. Diba? Run the syndicate operation and according to him, he delivered the money to BBM and Martin. And Martin has to answer. Kailangan itong Ngayon, ang buwelta nila is denial at hindi pinapansin. In fact, tinanong si Marcos Jr., tinanong si Marcos Jr. sa Negros Occidental at ano yung sagot niya? I won't even dignify that. Sabi niya, anong I won't even dignify? Sagutin mo muna yun para at least ma-dignify mo yung sarili mo kasi wala na, sirang-sira na yung dignity mo dito. Ngayon, ito kasi yung mga initial na reaction ng taong nagsisinungaling at ng taong may ginagawang masama. Yung either in denial or hindi kanya papansinin. Aalisan ka niyan, babakoutan ka niyan. Maalala ninyo yung style ni Marcos Jr. Nung tinanong siya nung CNN reporter way back nung before 2022 yun. Tinanong siya about doon sa ill-gotten wealth. Nag-back out, tinalikuran yan. Ganyan yung style nila pag tatalikod yan sa'yo. Instead na sagutin ng harapan. If hindi ka guilty, wala kang ginawang masama. Just like VP Sara. Kayang-kaya ni VP na humarap sa media kahit 2 oras pa yan. Bitin pa yan. Pag sinabi nung kanyang staff na time na, sabi niya, ano ba, may time pa. Bumiyahe tayo ng pagkahaba-haba tapos ilang tanong lang. Si Marcos Jr. hindi kanya papayagan na magtanong. Papayag lang yan ng mga 1, 2 tanong. Ganun lang. Ngayon, kapag na-trap siya sa tanong, ganun ang isasagot niyan. Eto nga ang realidad, kahit kasama si Zaldico, mas marami pa rin ang naniniwala kay Zaldico. Bakit? Yun na nga insider siya Bagman. The most trusted na bumaliktad. Siyempre, mas maraming maniniwala sa kanya. Ngayon, it's on the part of Marcos Jr. Siya na ang magpatunay na hindi totoo. Hindi yung sasabihin na, hindi, I won't even dignify that. Yan. Hindi dahil wala siyang kasalanan. Of course, may kasalanan siya. Kasama siya dun Pero dahil kasama siya sa sindikato at posisyon niya, kapangyarihan at trabaho niyang hinawakan sa grupo nila sa Kongreso for 3 years. So wala silang lusot dyan. Diba? In fact, si Attorney Glenn Chong, may komento dyan. Sa swela lang naman to
sinabi ni Marcos, siyang nagbulgar in the hopes na siya maging hero. Pero Marcos is no hero. Remember that. Mandaraya yan. So hindi tayo magpapatalo. Huwag kayong maniwala kay Marcos kung mga sasabihin niya. By the way, hindi totoo na malinis si Marcos. Tulad na nga ng sinabi ko dati, nag-congressman din ako. Nang nag-request ako ng insertion for mobile clinic. Kasi gusto ko bumili ng mobile clinic. Dadalhin ko yung ospital sa barangay ko. Kung congressman ba ako, bumili na ako ng isa pero kulang. So nag-request ako ng isang additional 10 million yan. Hindi ang committee chairman ng appropriations ang kinausap ko. Kinausap ko si Speaker Nograles. Kasi alam ko ang speaker magdidikta sa appropriations committee chairman. So nung sinabi ko kayo, kinausap ko si Nograles, sinabi niya bigyan kita. Binigyan ako, inorderan yung committee chairman. Kaya lahat ng insertions ni Saldico may approval ni Romualdez yan. May approval ni Romualdez yan. So hindi pwedeng sabihin ni Marcos Jr. na malinis yung kanyang pinsan. And I have a personal experience with Martin Romualdez. Tama. So according doon sa experience ni Atty. Glenn Chong nung siya ay congressman, gaya ng sinabi niya, nag-request siya ng insertion sa isang proyekto. Right? Hindi siya doon sa chairman ng appropriations nag-ask. Kumbaga kung sa panahon ngayon, hindi siya kay Zaldico nag-ask, kundi doon sa speaker, si Speaker Nograles. Kung sa ngayon, Speaker Martin Romualdez. So, sa huli, ang may say pa rin dyan, kahit anong sabihin ninyo, ay yung speaker. And of course, yung speaker, kailangan niyang mag-verify pa rin, i-verify at tanungin pa rin yung presidente. Kasi sa ulit-huli, sino ang magpipirma dyan kundi ang presidente. Yan lamang ho, hanggang sa muli. Maraming salamat.